Yow! Kamusta mga pamangkin? Ako si Tito Daldal, ang titong madaldal, kung saan binubuksan natin ang kwento ng buhay ng mga taong iniidolo natin. Dito, hindi lang natin pinag-uusapan ang tagumpay, kundi pati ang mga pagsubok, pagkakamali, at kung paano nila nalampasan ang lahat para marating ang tuktok. Kaya kung hilig mong makinig sa mga kwento ng inspirasyon, mula artista, atleta, henyo, hanggang sa mga kontrobersyal na personalidad, make sure to like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Yo! Mga pamangkin, maaari nyo bang suportahan ang inyong Tito Daldal na maabot ang 500 subscribers? Palambing naman, mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga bago nating upload. Ngayong episode, isa sa mga pinaka-iconic na pangalan sa mundo ng musika at rock icon, walang iba kundi si Basti Artadi. Si Sebastian Basti Artadi ay ipinanganak noong 1974 sa Pilipinas. Bata pa lang, may kakaibang hilig na siya sa musika. Galing sa isang pamilyang may appreciation sa sining, kaya hindi nakataka-taka kung bakit maaga niyang natuklasan ang kanyang galing sa pagkanta. Bukod sa musika, lumaki si Basti na exposed din sa Western culture, kaya maaga siyang namulat sa iba't ibang genre tulad ng metal, blues, at classic rock. Isa sa mga pinagmulan ng kanyang musical influence ay sina Freddie Mercury ng Queen at mga banda tulad ng Metallica at Led Zeppelin. Taong 1992 nang mabuo ang bandang Wolfgang, kasama niya rito sina Manuel Legarda, guitar, Mon Legaspi, bass, at Wolf Gemora, drums. Sa unang album pa lang nila noong 1995, self-titled na Wolfgang, tumatak agad ang mga kanta gaya ng Darkness Fell, Left Alone, at Halek ni Judas. Ang tinig ni Basti, malalim, puno ng emosyon, at may halong angst, agad na naging trademark ng banda. Wolfgang was one of the few Filipino rock bands na hindi lang sumikat sa Pilipinas, kundi umabot sa international stage. Sumunod na mga album gaya ng Seminar, Worm, at Serve in Silence ay naging patunay ng lalim at talento ng grupo. Noong late 90s, nagkaroon sila ng concert tour sa Amerika at Asia, representing Filipino rock on a global stage. Hindi lang sa Wolfgang umiikot ang musika ni Basti. Naging bahagi rin siya ng mga ibang proyekto tulad ng bandang Locomotive, na nabuo noong early 2000 sa Amerika. Dito niya pinalawak pa ang kanyang artistry, blending heavy metal with experimental rock. May mga collabs din siya sa iba't ibang artist sa OPM scene. Sa bawat collab, bit-bit niya ang husay, passion, at respeto sa musika. Noong 2012, isang balita ang yumanig sa OPM World, si Basti ay na-diagnose ng tumor sa kanyang facial nerve, na nakaapekto sa kanyang pagsasalita at pagkanta. Para sa isang singer, ito na marahil ang pinakamasakit na pagsubok, mawala ang boses na bumuhay sa kanyang karera. Pero heto ang maganda, mga pamangkin, hindi siya sumuko. Sa kabila ng sakit, nagpatuloy si Basti sa paggawa ng musika. Gumamit siya ng face support brace, nag-undergo ng therapy, at patuloy na tumugtog kasama ang Wolfgang, kahit papaunti-unti lang. At kung umabot ka dito, ano pa ang hinihintay mo, baka naman. Mga pamangkin, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para updated ka sa bagong upload videos natin. Balik na tayo kay Basti. Noong 2017, naglabas siya ng solo album na may Tagalog lyrics, ang Basti Artadi. Ibang flavor, mas personal, at mas lalong makatao. Ngayon, mas tahimik na ang kanyang lifestyle. Madalas ay solo performances, art shows, at mga intimate gigs. Isa rin siyang visual artist, mahilig siyang magpinta ng abstract at expressive art pieces. At sa mga fans, si Basti ay nanatiling simbolo ng laban, passion, at integridad sa sining. Sabi nga niya sa isang interview, "I'm not chasing fame anymore. I just want to express, create, and be true to what I feel." Mga pamangkin, ang kwento ni Basti Artadi ay kwento ng isang artist na hindi lang kumanta, kundi lumaban. Lumaban sa sakit. Lumaban sa katahimikan, at nanatiling tapat sa musika. Kung ikaw ay nasa punto ng buhay mo na tila nawawala ang boses mo, literal man o symbolical, tandaan mo si Basti. Tahimik man siya ngayon, pero ang kanyang kwento ay sumisigaw ng inspirasyon. Kung gusto mo pa ng mga kwento ng mga idolo nating may tunay na pinanggalingan, struggles, at pagbabago, like, subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka lagi sa Tito Daldal. Comment mo rin kung sino pa ang gusto mong i-feature natin, at kung gusto mong mapasama sa Tito Daldal shoutout, ilagay mo lang ang pangalan mo at kung taga saan ka.
Hanggang sa susunod, mga pamangkin. Ako si Tito Daldal, at ito ang kwento sa likod ng isang rock icon, si Basti Art Addy. Daldal pa more.